Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
Good morning, Jesus. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Good morning, Jesus! Ayan, Thank you, praise Lord. God. Thank Papurit you, Lord. pasasalamat sa aming Diyos, sa iyo, Ama, sa isang pagkakataon pa na kami gagamitin mo upang mabahagi na namin, makibahagi kami sa iyong banal na salita na ang topic po namin yung iyong gift of repentance. So again, magandang umaga sa aking mga kapatiran sa North, sa East, sa West, sa South, sa lahat po ng aming hinahayuhan dito sa Makati, sa Bulacnin, at sa lahat ng bahagi nga po dito sa Manila at sa buong Pilipinas. Pati po yung naabot ng mga broadcasting na ito sa iba't ibang bansa. So, good morning, Jesus. Sumayin niyo ang pagpapala ng ating Diyos. Ang kapangyarihan ng kanyang banal na salita ay mapa sa inyo rin. Again, Father, maraming salamat sa oras na ito. Para po sa ating memory verse for the week, Sister Cora, mababasa mo ba? Yes, ang memory verse natin for the week is sa 1 Thessalonians 5 verse 15. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Thank you, Lord. Amen. 1 Thessalonica 5:15, huwag niyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti at sa isa't isa at sa lahat.
Unang Tesalonica 5:15. Thank you, Lord. Hallelujah. Sister Ne, babati ka ba o paano ka ba? Bati ka muna. Okay. Yes, Sige. bati ka Bati, muna. binabati ko po yung pag Monday prayer meeting, yung Sambales at Bataan, yung kala Sister Judith, tapos pagka Tuesday po, yung Phil Estate, ayan, kay Oh. Tita Mila, ayan, Oo. thank you Lord, alam mo nakakatuwa, puro That's senior online? sila. That's Yes po, online, sister? online. Nakakatuwa po yung mga sharing nila, Sister Tess, Sister Lirio, ayan, nakakaaliw sila. Tapos yung San Gabriel po sa Amerika po, pero currently nandito po sila sa Pilipinas at nag-request nga po sila ng face to face na bago sila bumalik sa States. Tapos pag Saturday, yung mga bata dito sa atin, ayan, nakakatuwa po. Alam nyo, sharing lang po konti, Pastor Okay, JB. sige, sister. Nag-lesson tayo ng yung tungkol sa death, di ba? Yung living is Christ, death is... Tinanong ko sila, kayo, kahit bata pa kayo, anong notion nyo sa death? Karamihan sila, 50-50 po, sister. Bakit 50-50? Kasi siyempre, bata pa, maraming pangarap. Pero alam nyo, pag kinuha na ni Lord, di wala ng assignment, wala ng project. Sabi po nila, at maganda. Tapos sabi ko, sige pero wag niyo sasabihin, wag naman ninyo sasabihin na pagod na kayo dito kasi pagod na kayo sa paggawa ng assignment, yung gusto nyo mawala na dito sa daigdig, tapos magsusuicide kayo. Ang ganda po na pag-usapan namin yun ng Amen. walang no holds bar. Kaya tuwan-tuwa ako dito sa mga kabataan na ito na in spite of their age, no, si Dave ang pinakabata po na gano'n na ang notion nila about that. Kaya napakalaking bagay po talaga yung mga anak natin ay dinadala natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya tapos yung kapas no kay Sister Letty, nakakatuwa din po kasi pag narinig niyo sila, bungad pa lang ganito nang sasabihin. Nagpupuri at nagpapasalamat. Komping-kompi po talaga kami sa ganito. Thank you Lord nga. Kaya po, nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa privilege po na magamit po ng Panginoon para maipahayag ang kahalagahan po ng ma-recognize natin na tayo'y mga makasalanan. Pero na ang napakaganda po, may pag-asa ko po kung aaminin natin at pagsisisihan at tatanggapin ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen, amen. Sister Cora, meron ka bang babatiin, sasabihin? Binabati ko siyempre ang aking pamilya. Andyan sa Leeds Court, yung aking may aming pangay na si Apple. Hi, Apple! Thank you, Lord. Okay. So, bali, solong anak siya para bang lumalabas. Hindi kasi siya naman yung madalang namin makita. Kaya siya munang binati ko na ngayon nagbabakasyon. Amen. Praise Sanga naman, God. sanga naman. I think we should go now sa Word of God. So, before that, again, let us pray, Sister Ne. Please. Thank you, Lord. Alam niyo, natutuwa po kay Pastor JB kasi yung salita namin dito, damay-damay mo. Yeah. Pero alam niyo po, napakasarap po na magamit tayo ng Diyos para maipahayag kung gaano siya kabait at kabuti. So, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat po kami for reminding us na ang kasalanan ay talaga pong kasuklam-suklam sa inyo. Pero salamat po na kayo din po ang gumawa ng paraan para sa aming kalayaan. Kaya ina-acknowledge namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Although this is a virtual lang po ito. Pero salamat at sa pamamagitan po ng mga pagpapahayag tungkol sa inyong kabutihan ay marami po makakalaya sa guilt and shame of sin. Kaya salamat po Ama muli sa pagsama ninyo sa amin, mabigyang karangalan ng inyong pangalan at mabuksan ang aming puso't kaisipan na mayroong pag-asa sa inyo at ang kasalanan ay tunay na deal na po ninyo sa krus ng Kalbaryo. Muli po Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat, pagduwalhati ay para sa inyo lamang. Dahil kayo po ang magbibigay ng karunungan at ang inyong presensya, ang inyong kapangyarihan ang magpapalaya sa amin sa kuko ng kasalanan at kamatayan. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Awit tayo, parang tayo nagpe-fellowship. Let's have our song before the word para tuloy-tuloy mapasa amin ang ma-feel natin talaga na ang Diyos is pumapagitna sa atin ng Holy Spirit. Thank you, Lord. Brother Arnold. Akala ko'y malakas ako
akala ko'y matatag ako, nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko na mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Sandapik lang sa akin bumuwal ako. Diyos ko patawan, ako'y hilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko patawan, ako'y gamutin mo. Sa'yo magtitiwala at maniniwala ako. Kailangan kita, Jesus, sa buhay ko. Kailangan kita, Jesus, sa puso ko. Ikaw ang lakas ko sa anumang bagyo sa buhay ko. Diyos mo patawan, ako'y hilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko patawan, ako'y gamutin mo. Sa'yo magtitiwala at maniniwala ako. Praise God. Thank you, Lord. Lord. Napakagandang awitin. Yan ay original na ni Minister. Si Sister, ano po, It was composed by Tess de los Santos. Tess de Los Santos at inawit ni Minister Arnold. Yung unang kanta niya. Napakaganda. Hanap-hanap tayo ng kanta para sa repentance, ano? Yung pala yun na napakaganda. Well, anyway, our report for today is taken primarily sa Proverbs 6:16 to 19. Sa New King Version, ang sabi dito ay ganito: These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him: a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swept in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among the brethren. Proverbs 6:16 to 19. Mga kapatid, ito po ang tutumbukin natin sa ating pag-aaral na ito. But in between, from here to that point, meron po tayong iba pa rin tatalakayin. Pero bago ang lahat, atin muna pong pasadahang muli, reviewin ko na ba naganap na sa ating pag-aaral na ito. Patuloy pa rin ang pag-aaral tungkol doon sa doctrine of repentance. Napakahalaga. It's a gift. Ito ang ating response sa ating salvation. Ito ang go-between sa salvation at justification. So kung wala nito, wala po matutuloy na justification, so much so, lalo na po ang glorification. So, napag-aralan na rin natin na ang iba't ibang klase ng mga kasalanan at nakita rin natin na ang antidote, ang isang medicine para sa kasalanan, ay ito ang tinatawag nating repentance. Last time around, nasabi natin na himay-himayin nga natin ano ba ang components ng medicine na yan. At nasabi natin itong 6 na components. Ang una ay yung the sight of sin or the color of sins. Ang pangalawa yung sorrow of sin. Ang pangatlo yung confession of sin. Ang pang-apat ay yung shame for sin.
Ang panglima ay hatred for sin. At ang pang-anim ay turning from sin. So ito pong anim na ito ang ating iisa-isahin. Sa kasalukuyan, naroon pa rin tayo sa color of sins. At ang sabi nga po, ang ating pag-aaral actually ay for the time being, nakapokus doon sa study of sin na ang tawag ay hamartiology, ang pag-aaral tungkol sa kasalanan. At sabi nga ni Agustin of Hippo, sin is a word, deed, or desire in opposition to eternal law of God. As the scriptures states, sin is the transgression of the law. Hamartiology, taken from the Greek word hamartia, nang ibig sabihin ni missing the mark. So, hamartiology. At ating pinasadahan din po na ang causes pala ng pagkakasala ay ang kita natin ay yung mga sin of commission, sin of omission, pero yung lagi nang hindi natin maalaala, yung tinatawag na sin of disposition. Commission is kita ng tao, direct disobedience to God. Kita mo, alam mong ginawa mo. Omission ay mga iniwasan mong gawaing mabuti, pagsunod sa utos ng Diyos, pero ito'y tinalikdan mo. At sin of disposition, ito naman yung ating mga attitude. Pwede tayo magkasala sa ating puso, sa ating isip, kahit hindi natin ginawa ng action ito, yun ay isang disposition. Ang isang napaka-vivid na example dito ay tungkol doon sa Matthew 5:27-28. Ito'y tungkol doon sa pangangalo niya. Ang pangangalo niya is not necessarily an act of sex with the opposite sex na hindi kayo naman kasal, pero the mere fact na matitingnan ng malaswa ang isang babae o lalaki, yun ay pangangalo niya na. So, ang pangalawang example na maganda is sa Matthew 5:21-22, ang tungkol naman sa pagpatay. Old Testament, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Dapat talagang mawalan ng buhay ang tao upang masabing napatay mo siya. Pero kay Jesus Christ, it is deep, the root ng ating kasalanan yan. So sa Kanya, yung masabi mo lang sa iyong kapatid na siya ay raka o ang sabi nga ay walang pinag-aralan, ulol, yun ay pinatay mo rin siya, lalo pa kung siya wala doon nung samantalang sinasabi mo doon. Nakita rin natin mga kapatid yung ginawang pagtukso ng kaaway sa ating Panginoong Hesukristo. So kung ang ating Panginoon ay tinukso sa ganitong pamamaraan, ang ibig sabihin, yun na ang pinaka-ultimate nila na weapon. At nahati ito sa tatlo. Ito nga yung tinatawag na the sin, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Tinagurin natin ito ang categories of sin. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So, bibigyan naman natin ngayon ang ating pag-aaral tungkol doon sa mga bagay na akala natin ay, ano ba yan, para bagang, yung pala naman, hindi pala naman. Kasi nga, nagpe-pray kami kanina pa rito na ang ating pag-aaral na ito, kasi marami ng public ilang word na ang ginamit para ang sin ay mahukay na mahukay. Hindi ito para i-convict kayo na napatawad na sa mga kasalanan ito, kami. Hindi para i-convict, hindi para i-condemn, kundi man na paalaala, lalo pa doon sa hindi pala nila alam na ito'y kasalanan, upang ito'y maiwasan at kung nagawa'y mapagsisihan. Yun po ang objective natin. Opo, napatawad na tayong lahat sa ating mga kasalanan. Subalit ito'y nagpapaulit-ulit dahil ang kaaway hindi naman yan umaatras lalong nagiging masindi ang pagtuksyon na sa atin. Kaya yung sa atin naman ay malaman mo lang na ito pala ay kasalanan. Tulad nga ng pagtingin lang ng malaswa. Noong kailan, wala akong alam na ganyan. Ngayon na pag-aralan ito, alam ko na, iniiwasan ko na. At kung sakaling magawa, di yun po ang ating dapat na ihingi ng tawad sa ating sa ating poong may kapal na ang lahat ng kasalanan ay talagang sa Kanya natin ginawa. Without further ado, akin pong niyaya ang Sister Nini sa ating pong grupo upang ma-share po niya yung kanyang mga na-experience, na tuklasan tungkol sa iba't ibang uri ng kasalanan at kung o yung mga causes of sin. So, ang aking pong Sister Nini Awang ay tunay na ipinagdasal. Hindi naman po ako may gusto nito kundi nag-lead po sa akin ng Holy Spirit. Again, without further ado, alam ba niyo mga kapatid na kung mayroon sa Psalms 119 na acrostic poem,
ito pala ang ating kasalanan ay pwede natin gawin din sa acrostic. But this time, hindi natin gagamitin ang Hebrew alphabet. Si Sister Nene, merong gagamitin yan. Ang kanyang acrostic ay doon sa English alphabet kung saan A, B, and C. A, B to C ng kasalanan. Doon ko saan pupunta ang pag-usap natin ito. Panilin tayo ng Holy Spirit. Ayan. Sister Nene, thank you, Ay, Lord. opo. Thank you, Lord po uli. No? Salamat po sa privilege na makasama po sa pagpapahayag. Alam nyo, salamat na lang po talaga na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin at kaya siya napako sa krus ay dahil sa mga kasalanan. So, ay yung mga A to Z po ito, no? Yung A po, ano yun ko lang po addiction. Ayan, alam naman natin, addiction. Pero isang addiction po, hindi lang po ito yung, yung substance, no? Pwede din sa liquor, ayan. Adultery, alam natin, yung nga, nabanggit na kanina, tingin ka lang sa babae, adultery na, ambition. Masama pala yan. Oo, yung karugtong kasi nito yung selfish ambition, yung sarili lang natin iniintindi. May narinig nga po ako na pahayag ng isang pastor, sabi niya, gusto ko talagang ako yung pinakamayaman sa buong Asia, sabi niya gano'n. Pero nga tinawag siya sa ministry, no, anger. No? Sabi, di ba, ni San Pablo, pwedeng magalit pero wag magkasala. Paano po ba? Kasi minsan sa galit natin, marami tayong nasasabing hindi maganda. Arrogance. So, kasama din yan yung, sabi nga, kung gusto mo mag-boast, ay i-boast natin yung kabutihan ni Lord. O pwede natin, kasi minsan madalis tayo sa pagmalaki. Ako nga nung araw, ganito ako, ganyan. Dapat gayin niyo ako, ganon, di ba? So, bitterness. Ito po yung pinag-usapan na natin. Sabi ko nga, kung meron mo tayong itatanim, magsama ng loob. Sa Tagalog kasi ang bitterness, sama ng loob. Kasi kung anong itinanim, anihin, boredom po pala. Marami. Nakarinig na ba kayo ng mga taong naboboard na sa buhay? Yan, kasi nga hindi nila alam ang kanilang purpose, no? Tapos cheating. Naalala ko tuloy nung ako po'y kumuha ng supplemental sa college sa nursing, no? Alam niyo yung mga kaklase ko, dahil nga na-graduate na ako, RN na ako, pero nagsusupplemental para makapagturo. Alam niyo ba pinapakopya nila ako nung kapag exam? Yeah, kaya po yan? Curiosity. Di ba sabi, curiosity kills a cat. Criticalness, alam nyo, nako yan, madalas tayo dito, no? Critic. Oo, mga critics na magaling talaga dyan. Covetousness. Ito pong covetousness, mamaya may isi-share po ako, no, pag mayroon pa tayong panahon, yung tungkol sa, ito pong scene na ito, yung rich man, natuwa po talaga ako kay Lord. Nung inaaral ko, nahirapan po ako talagang, Lord, ano po bang lesson? Tapos yung habang tinitingnan ko yung effects ng kasalanan, nakita ko ang effect pala ng kasalanan sa buhay natin, yung mga good ideals, no? Kasi dapat talaga mga Kristiyano, ideal natin yung word of God. Pero ang nangyayari nga, dahil sa kasalanan, nawawala yun sa atin. So yun, covetousness, competitiveness, kaya kailangan akong manalo, no? Alam niyo po, kasalanan ko ito kasi natuto po ako mag-Scrabble online. Sabi ko, Lord, sandali lang po kasi natatalo nila ako, kailangan manalo ako sa kanila. O, di ba? Mali po. Competitiveness, depression po pala. Kasi merong iba, nakaka-depress naman yan. Yung mga salitang ganon. Siyempre, kasama ng depression, despair, desperado o desperada. Pero wag po natin itong gamitin yung mga wala pang asawa, no? Wag tayong desperada o desperado na wala pa tayong asawa. Wag timing lang yan ni Lord. Disloyalty, ayan. Kasi alam nyo ito, minsan yung loyalty nga, ang opposite niya, mahirap po ito makita minsan sa mga tao, no? Doubt, yung pagdududa. Pero sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4:7, sometimes in doubt, but never in despair. Amen. So siya din po pala, nagda-doubt din. Drunkenness, ayan, maaring alcohol, o yung drugs. So envy, fear, fights, gluttony, ulitin ko yan. Gossip, ayan, yung marites, hatred, no, yan. Di bali sana kung hatred for sin. Hatred yung nagagalit tayo sa kapwa. Idolatry, yan, idolatry. Pwedeng tao din ng idolatry. Naalala ko yung mayroong mga asawa, sasabihin nila, ang mundo ko'y umiikot na sa'yo. Idolatry din po pala yung pastor. Possessiveness, yung aking ka lang. Walang pwedeng umangkin sa'yo. Independence, yung independence from God, no? Yung mga tao na, yung sobrang self-confidence. Ito po ngayon ang laganap, homosexuality. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, at marami silang, ang tawag pa nila dito, alternative lifestyle. Ito pa, responsibility.
ay, di bali, mayaman naman si papa, mayaman si mama, hindi na ako magtatrabaho. Ito po, isa, irritability. Irritable, alam niyo, sabi nila, pag magme-menopause, meron talaga pong irritability. Pero, hindi po yan dapat naglilinger. Jealousy, ayan, ito napaliwanag na rin sa atin, takot tayo mawala yung nasa atin na laziness, no, yan, kasi pagka lazy tayo, sabi sa Proverbs, pag nanakawan tayo, last yun, nabanggit na rin kanina, no, hindi lang naglalas, pero yung matingin. Manipulation. Ayan, minsan meron ng mga employer na minamanipulate nila yung kanilang mga, pastor, yung mga empleyado nila na para lang sumunod sa kanila, yung kinokontrol nila. O sige, pag hindi kayo magganito, wala kayong ganito. Masturbation, ako mga kapatid, no? Hindi po ma-alleviate niya yung inyong lust for the flesh. Materialism, ayan. Ayan, di ba? Yung keeping up with the Joneses kasi meron siyang 50 inches na TV, 50 inches ka rin. Meanness, ayan, di ba? Yung mean, yung ang salita? Moodiness, ayan, yung para kang, sabi nga nila, kamag-anak daw ni Moody Diaz. Oo, kasi pabago-bago. Lalo na daw mga babae, pag may period, alam nyo na. Pero alam nyo, dapat pag Kristiyano, yung bagong buhay natin ang nangingibabaw. Negativity, ayan, nega sa lahat ng bagay. Parang wala na nakitang mabuti sa kapwa. Oh. No, ako po may naririnig na ganyan eh. Alam mo si ganito, sabi ko munang pansinin kasi yun. Dahil pag pinansin mo yan, over-spirituality. Over-spirituality. Oo. Ah, Pero meron taka pala nga ako, noon. bakit, ano to, over-spirituality. Ito po pala yung parang yung kunyari hindi makabasag pinggan, tapos tatahimik-tahimik. Oo. Yun ang in-impress sa akin ni Lord. Pero you are talking about the Word of God, hindi po over-spirituality yun. Pero yung na lang, yung parang akala mo, yung santa-santa, yung pala sabi nila, Santo Santita, Corazon Maldita. Oh. Yun, pornography, ayan, ako po, premarital sex. Ito po fornication. Ayan. Kaya nga ako lagi ko sinasabing unwed mother. Kasi nga yung you had sex before marriage. Pero hindi pa po ako nag-aasawa, no? Minsan nga ginagawa na akong byuda ng iba. Hindi ba nga. Presumption. Ito po, alam niyo, marami sa nagpipresume tayo na, mabait naman si Lord. Ihingi lang ako ng tawad. Naalala ko tuloy sa isang handaan, sabi sa akin ng isang kapatiran, sige na, kumain ka na niyan. Tapos humingi ka lang ng tawad kay Lord. Sabi ko, pagkasubo ko kako, dumating si Lord, paano na kako? Ayan. Sabi, pride. Oh, alam naman natin, ang gitna nga ng pride ay profanity. Ito yung pagsasalita ng mga hindi magandang salita. Quarrel, ayan. Sa James 4 nga, where are the quarrels? No? Galing. Rebellion. Revenge. Ayan, pag-usapan ni kahapon, di ba? Sa lesson ni Sister Ria. Shyness. Uy, kasalanan din po pa yan. Alam niyo, minsan meron sasabi, ay, nahiya kasi ako. Pride din po pala yun, yung tinatawag yung false humility. Ano tawag? Shyness. I'm shy, parang ganyan, Oo, shy. parang, oo. Sabi, ay, nakakahiya naman. Sabi niya, ikaw na lang ang kumuha. Nagugutom ka, ba't hindi ka kumain ng pagkain doon? False humility yan. False humility. Oo, minsan ang sabi pa, ay, hindi ko kaya yan. Tapos pagka tinawag mo na, aba, sinolo na nga lahat. Slander, yung backbiting po. Self-condemnation, ito po, minsan itong self-condemnation, kaya nga ho natin inaaral to para hindi tayo makondem. Kasi ang nagko-condemn po at nag-a-accuse ay si Satan. Naku, marami po siyang mga strategy. Pero yung mga tunay na born again, hindi po maapektuhan. Pero kung may maari siyang gawin ay impluwensyahan yung pag-iisip natin. Suicidal tendency, yan. Bakit natin pangungunahan ng Diyos, no? Teasing, yung tuksuan, ayan, no? Kasama na marahil dito yung bullying, no? Murder, eto mga hayagan to. Thievery, pagnanakaw. Unreliability, yung minsan na sinabi sa'yo, dumating ka ng ganitong oras, hindi ka dumating. Tapos ginawa mo na ba? Hindi mo ginawa, no? Yan, unreliable. Hindi na tayo pagkakatiwalaan. Kaya nga sabi ni Lord, if we are faithful in little things, God will give us more. Vulgarity, ayan, yung mga salitang, di ba, minsan yung mga salitang, diretsuin ko, salitang bakla. Di ba, no? Bulgar. Nagagaya natin yan. Minsan, bulgar na pinapaganda lang, pero ginagawang salitang bakla. Hindi ko na po sasabihin. Worry. Worry kasi, bakit sin siya? Kasi di tayo nagtitiwala sa pagpo-provide ni Lord. Occultism. No, kaya, yan po yung mga kasalanan. Tapos, yung yung hanggang letter O lang eh. Ano po yung hanggang VW. Ang Z, yung zealousness
to, yung nga sabi, yung paang mabilis na yung kanina Paggawa binanggit ng sa Proverbs, kasalanan. gumawa ng kasalanan. Oo. Yan. Yung zeal doon, hindi ginamit sa zealous ni Skylord, ginamit sa zeal sa paggawa ng hindi maganda. Kaya purihin ang Diyos. Yun. That is the ABC of sin. O ABC po. ABC of sin. May nagsabi lang sa akin, Pastor, ba't hindi ang gawin na lang nyo ay, Lord, forgive me. Kung ano man po nasabi ko, nagawa ko, naisip ko. Sabi ko, okay din yan. Ikaw naman ang relasyon mo sa Diyos ang iyong laging tatanungin dyan eh. Ang ating kasi pag-aaral mga kapatid ay nais po nating puntahan, i-uproot ang lahat. Kasi kapag gross information, kalimitan, maraming ay taken for granted. Katulad ito, na mga ating ginagawa nito, binumong ABC of sin. Ang ating pong kasalanan, mga kapatid, hindi lang nag-ugat eh. May mga rootlet pa rin yan eh. Di ba ang mga puno, may ugat, may maliliit May pang maliliit. ugat. Small arteries. May small Kung sa- arteries kung sa Opo, ugat. parang din po sa medicine. Pag hindi mo, Oo. pag sinabi mo, Dok, masakit po dito. Ay maaring ang sakit pala, referred pain, na tinatawag, hindi pala yun talaga ang sakit mo. Oo. O di May sabihin mo pinagmulan. talaga, may Oo. pinagmulan yung Yun. sakit. So, Opo. ang ating ginagawa, ina-uproot na natin. Huwag niyo mamasamain, mga kapatid. Sa matter pa, kapag pray natin, ito'y makabuti sa bawat isa sa ating po. pag-aaralan na po. So, napakaganda. At, sister, ikaw ba may dadagdag pa? Mamaya na lang po kung Mamaya na. yung Ay, may so, time sige. pa yung isang Ay, so, yung sige. isang scene dito na yung ang tawag nagtuwa po talaga kasi ako doon na yung effect ng kasalanan ay it destroys our ideals. Yung mga pagiging idealism natin, 'di ba no? Nung mga bata tayo ganito, dapat tayo yung makibaka dahil sa demokrasya. Oo. Pero kailangan din po pala. Ikaw ba naging bahagi din ng kalye? Naku, takot po ako kasi yung tatay ko sundalo. Binantaan po kami na huwag kami sasali doon. Talagang kakalad ka rin daw po kami. Hallelujah. Kaya Thank you, yun Lord. po. Bukod kang Kaya, pinagpala sa buhay. Anyway, so yun po mga kapatid, actually yung ating binansang Proverbs 6:16 to 19, ang tutukuyin po actually niyan ay yung mga kinamumuhian ng Diyos. Yung kinamumuhian ng Diyos na kasalanan. Lahat ng kasalanan ayaw ng Diyos. Pero doon sa mga sinabi ni Sister Nene, meron no kasi yung pwedeng i-group na nga natin yun eh. At I think yung sister ang iyong isi-share sa atin. It's not yet Yes. yung kinamumuhian ng Diyos, kundi meron kasi sa Catholic doctrine na meron tinatawag na 7 deadly sin. Pati yata sa mga ilang Orthodox Church, ito ay cardinal sin nga po ang tawag. cardinal sin, Cardinal capital sin. sin, yung 7 cardinal sin, 7 deadly sin. Bagamat ang sabi ay this was not grouped in a certain verse or text in the Bible, wala kang makikita nito, pero ito po I believe na ipinagdasal din ng mga Papa, Gregory the First, for one, at saka po yung Father of the Church, si Saint Thomas. Augustine ba siya? Oo. Saint Augustine. Oo, yan na nga yata, ano? So, pinagdasal, kaya nakabuo sila ng isang group of sin that will represent actually the many sins that he commit. Sister, i-explain nga yung natuklasan tungkol Okay, the thank you, 7 Lord. deadly sin. Thank you, Lord. Napakadami pala mga kasalanan natin na ngayon natin lang na-discover. Katulad yung ABC na sinabi nga ni Sister Ne. Pero meron nga sabi nga ni Pastor, yung sinasabi nating 7 deadly sin. Ito ay parang nakuha nga sa sinasabi niya sa Roman Catholic Theology. So unang-una, meron tayong yung NB, sabi nga NB, discontent, covet. Yan, ito yung this is a mark of cold heartedness, a great desire for others' possession, a strong desire for worldly possession, discontent aroused by another's better fortune, mas mabuting kapalaran ng iba, doon naiinggit. So, ano yung kaya may discontent na iinggit ka rin sa kapwa dahil hindi ka kontento sa iyong sarili, sa iyong nakamit. Sa Luke 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At sa James 3:14-16, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki
at huwag na ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So, ang halimbawa nga dito ay yung mga kapatid ni Joseph na humantong na ibig patayin si Joseph. Dahil bakit? Alam naman natin ang kwento noon sa inggit din kay Joseph ng mga kapatid. Ang padalwa ay yung gluttony. Ano ba yung gluttony, ha? Nasabi rin Kaya na... pala inulit ko po, ano? Oo, inulit niya. Praise Gluttony, excessiveness is the second of the 7 deadly sin. Excessive desire for food and pleasing appetite, habitual greed eating when past full, overeater. Sabi nga, yung addicted din para ito. Merong addict din pala yun. Yung kain ka ng kain, busog ka na, kain ka pa rin ng kain. So sa Proverbs 23:20-21, huwag ka makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahon, magdadamit ng basahan. So, sa Philippians 4:5, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Praise So, God. talaga nakakatakot. Akala ko yung katakawan ay hindi kasalanan. Kasalanan din pala yun. Paano yung nakikita natin matataba ng matataba Naubos na? pero wag tayong ano dahil merong ano naman miski mataba pero hindi naman sila madaming kumain. Yes. Nasa Paano, sa sister, immune yung sa system mga- lang nila yon. I'm sorry, ha? Paano yung mga Vikings na yan, yung eat all you can? Eat all you can. Paano ba yan? Siguro kaya marami ngayong lumalaki din ganyan. Pero siguro naman, depende rin sa nakain. Meron namang talagang masiba sa pagkain. Musiba. Kailangan po yata Excuse me disiplina. the word. Disiplina. Laging moderate naman. Oo. Oo. Yung pala kasalanan din. Opo. So, ang patatlo yung last, uncontrolled desire. Oy. Is the third of the 7 deadly sin. Sinful longing, strong desires, passionate desires, strong drives, yung craving. Sa James 1:14-15, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. At sa Matthew 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa, ay nangangalunya na nasa babaeng iyon sa kanyang puso. At sa Galatians 5:16-17, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa na nais nyong gawin. So, ang pang-apat ay yung pride, high self-opinion, sobrang taas na pagkakilala sa sarili. Pride, pagmamataas, ito ay yung malabis na pagmamahal sa sarili at sa sariling kahusayan. Ang isang mapagmataas na tao ay tumatangging isuko ang kanyang talino at pagpapasya sa Panginoon at umaayaw ring sumunod sa mga utos ng Diyos. So, yung tinatawag na elevated self-opinion, elevated satisfaction in achievements or possessions. High or overbearing opinion of oneself's worth or importance, yun yung brag, boast, conceited, vanity, yan ang mga kasamahan yan. So sa Proverbs 16:18-19, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mga mapagmataas na isipan ay babaksak. Higit na mabuti ang magpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. So talagang nakakatakot din pala yon yung uncontrolled desire at saka yung sabi nga yung high self-opinion. Ang panlima yung slothfulness, laziness, yung inulit mo rin yon, is the fifth in the 7 deadly sin. These include lazy, idleness,
slow-moving, apathy, not working, unoccupied, no plan or purpose. Sa Proverbs 15:19, ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Sa Proverbs 26:13-15, anong idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung papaano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Si Juan Tamad yan. Yun ang kwento ni Juan Tamad. Ngayon ba mayroon pa noon? May Juan Tamad pa rin ba sa panahong ito? Sabi nila, buti pa daw, di bali daw pong ano yun, tamad, wag lang pagod. Yun. So, yan ang ang pang-anin naman yung Sister, rat. excuse me muna. Yes? Ano ba ang picture na nakita mo pag sinabing Juan Tamad? Ano yung isang symbol na nakita Aba, mo? ang nakikita kong picture yung Juan Tamad, yung bang nakahiga siya sa may puno ng bayabas at nag-aantay na lumaglag sa kanyang bibig. Nakanganga siya. Nakangana. Ayaw niyang gamitin ang kamay para kuhanin eh. Na ganon. So nag-aantay, yun talaga ang ng ngayon, katamaran. Delikado siya. Pero sa panahon ito, parang wala na naman ako na, nakikitang gayon. masisipag na. Wala I mean, nang Juan Delikado Tamad. siya. Kita mo na sa bukid sa atin. Alin man ikaw ay unahan ng ibon. Yes. Unahan ka ng stranger in the night. Pero, Oo. ayun, Kaya anyway. kailangan wag kang tatamad-tamad at Tatamad. mauunahan ka ng mga ibon. Hallelujah. No? Thank you, Lord. Doon naman, ang pang-anim yung wrath, anger, inulit din ito ni Sister Nene, is the sixth deadly sin and leads to many other sin. Emotion of instant displeasure. When excessive or protracted becomes sin, extreme anger, long-term anger, displeasure, rage, fury, irritation, ito ang mga magkakasama. Sa Ephesians 4:26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ito, i-apply ito dapat sa mag-asawa lalo, ano? Huwag daw aanuhin na Mag-aaway. paabutin na maghapon yung galit, di ba? Okay, tama. Okay. Sa Proverbs 27:4, ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsiselos ay may iba yung lupit. Sa Romans 2:8, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. At sa Romans 12:19, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yon. So, yun ang anger. Yung anger. Excuse nga po ako. Kasi may narinig po akong mag-asawa. Pag nag-aaway po sila, sasabihin na iba, walang kwenta itong papel na to. Yung Yung contract. contract. Yung marriage Marriage. contract. Oo. Pinupunit. Ah? Ano po? Tapos yung binabasag yung mga retrato. Nakakakuha naman sister ng copy. Kaya nga, akala ko, Ah, Hindi kaya naman pala, kagandahan yan. No, hindi maganda pero yun. akala ko, yung anger, hindi kasalanan. Pero yung pala, ngayon kasalanan pala. Kasi marami palang na kung saan pag ikay galit, maraming gagawin ka eh. Di pagkagalit ka, di yan pumapatay ka na, di ka? Yan na, to the extent O, lahat na, na? revenge yan susunod. Oo, mo yun nga, no? naghihiganti. O, Kaya, nabanggit oo. din Oo, dito ayun. po. Praise the Lord. Kaya pala. At yun, yung greed is the Pampita na seven yan, of the ano? seven deadly sin. Yun ang pampito. Excessive desire for wealth, fame, power. Kasi talagang, Oo. yan. Oo, Imagine praise yung desire mo, gusto mo talaga ikay yumaman, gusto mo lagi ikay popular, yung power nasa iyo, yung pala talaga yung lalong nakakatakot, yung greed. Ang greed o kasakiman ay ang malabis na pagmamahal sa mga pag-aari at kayamanan at lagi nasa isip ng sakim na tao ay kung paano mapagkakamal ng mas marami pang kayamanan, walang kasiyahan o kabusugan. Sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Amen. So, ito na ang sinasabi nating 7 Seven. deadly sin. Praise the Lord. Kaya,
Break muna, sister. Yes. Sagad na sa dibdib daw. Ano ba? Ano na Bati ba? muna tayo. Bati muna tayo, ha? Babatiin. Aba, Oh, magandang happy araw hour. ngayon, Pastor. Yes, kasi birthday nako. ng Oh, ating sige. head pastor. Wow! So, happy birthday, January 30, 2024 sa aming beloved Pastor Alex Bartolome. Happy Amen. birthday! Happy birthday po. Of course, mga brother natin sa Quezon City, si Brother Melvin Magos, Brother Christian Reyes, Sister Tina Austria, Sister Let Santarinala from the USA. Liet Santarinala, USA ba yan? Sister Rizalina Hakaban, Sister Abe Abi birthday natin din po. pala ni Abi. Aba, sa nga naman, and Brother Caleb Borja, Ay, si Caleb din anak pala. ng Ni Jeff. Minister. Ni Thank you, Minister. Lord. At So, anniversary. happy anniversary naman. Wow, sister. Minister Andy, Sister Judith Magadian na ngayon ay Nasa nasa Palawan. Palawan. Happy anniversary. Praise the Lord. Happy anniversary. Thank you, Lord. Andiyan na si ano? Si Bong. Pasok, Bong. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy Happy birthday! Birthday. Happy Enjoy your birthday. day, mga kapatid. Yes. Ay, good news mga kapatid. Oh, again, sa February 10, 2024, ito pong Saturday na susunod, the second Saturday of February, yung pong ating election for the new member of our Board of Governors will be held here sa BF Home Center. At ito'y magsisimula sa 7 a.m. up to 3 p.m. Isang paalala lang na ito po ay pangungunahan ng ating mga Committee on Election. Strictly, sila po susunod doon sa mga policy na inihanda po natin. Ito po, isa doon ay yung matatapos po ang election sa eksaktong 3 p.m. Kaya po kung kayo wala pa dito sa center, na wala pa, na may 3 p.m. na, hindi na po kayo papasok para makaboto. Napakahalaga, mga kapatid, yung pagboto. At yun nga po, mayroon po tayong 11 na na-nominate. Thank you, Lord, kahit po hindi nabanggit doon sa ating nomination meeting noon, ay ang mga qualification, napakabait po ng ating Diyos. Lahat pong na-nominate ay qualified according sa character, sa kanilang mga dedication, commitment sa atin, at sa Word of God. So again, ipag-pray po natin ang gusto ni Lord na ilagay natin dito. Tulad ng dati ay in as much as possible, bumoto po tayo ng 8. Kailangan, 7 pala, 7. Kailangan po namin dito, kailangan po natin ang 7 upang lalo po talagang lumakas. Hindi na lumakas kasi yung po ang itinatadhana yung perfect number na 7. So again, mga kapatid, doon naman sa hindi makakaboto, sabi nga ni Sister Sophie sa ay kanina, yan po sample ng balota. Meron po 7 itong slot. At yung po naman pangalan ng mga candidate ay nandun po sa harapan natin sa voting place. Kukopyahin na lang po ninyo yung inyong pinagdasal. At in as much as possible again, ay kamari buong buo. Pwede naman yung nickname lang, pwede naman yung family name lang, pwede naman yung ma-identify na ito natatangi lamang doon sa inyong gustong iboto. Ang mga pag-iingatan ay meron po tayong mga kandidato na 2 Cabral, 2 Bartolome. Kapag ka po ang nilagay ninyo ay 1 Cabral
Pagkatapos po ay wala nang sumunod na Cabral, mananal in void kasi dalawa po ito, Sister Remy Cabral, Pastor Oying Cabral. So, kung kayo po iboboto ng Cabral, lagyan na po lang natin ng first name. O di kaya naman, kung dalawang Cabral, counted ito doon sa sister at saka kay Pastor Oying. Same is true doon sa Bartolome. Ganon din po ito. Yung mga na-experience yata nung may ilang eleksyon na, pinag-rumble naman yung pangalang Juanito Francisco. Yun po ay talagang void po yun. Null po yun. Hindi makakount. So let's pray. Napakaganda po naman at kokopyahin na lamang ang mga gusto nating ilagay dito. Sa pangalan ni Jesus, all glory belongs to God. Ito po ay magiging matagumpay. Huwag po tayong ma-worry. Meron din mga proxy form para po sa mga hindi makaka-attend because of very acceptable reason. Pwedeng ipadala sa isang pagkakatiwalaan yung proxy form na yon na sealed sa isang envelope, isang proxy para sa isa lamang na inyong inassign active member, voter. Huwag na po rin nating akalain na pwede pa kayong mag-upgrade ng inyong dues para makaboto. Tapos na po yun, noong January 14. But just the same, inyo hong i-activate na rin sapagkat yun po naman ay napakaganda rin natin tungkulin. So, yan ang announcement natin, sister. Let's go now to, new song for the week. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo, composed by Mercy Lalog, Mercy Lalog. Pagalipayan. And arranged by Brothers S.J. Garcia. Pakinggan po natin ang ating kapatid. Dati ako'y litong-litong, di malaman kung anong gagawin. Mga problema ay sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo. Mga problema ay kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, Jesus. Dati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema ay sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo. Mga problema ay kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na si Jesucristo. Pinatawan niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na
na si Jesu Kristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Jesu Kristo, di na ako titigil sa pag-awit sa'yo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Wow, napakagandang Lord. awit din. God, thank you, Kasama Lord. kita, Jesus sa buhay ko. Talaga naman. Dahil diyan, malakas tayo. Hindi tayo magiging mahina sa tukso ng kaaway. Well, anyway, na-mention po kanina ni Sister Cora yung 7 deadly sin in a sequence according sa na-discover niya. Ang marami, ang sequence na ginagawa ay ang sumusunod. Ang sabi doon ay, the 7 deadly sins are the following accordingly: pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, and slothfulness. Yan po ang sequence na iba. So, that is actually a sequence na tinapatan naman ng tinatawag natin na 7 heavenly virtues. Kung meron po mga sin na nakikita tayo, ang nakakatuwa sa ating mga pag-aaral sa Bible, lagi ito may katapat na solusyon. Ating may katapat na binibigyan Diyos upang tayo hindi manghina. So, yung last portion ng ating pag-aaral ay on a brief comparison. Ito po ang tatapat doon sa 7 deadly sin. Ang number 1, doon sa pride, ang tatapat po dito yung action natin sa pagiging humble, humility. Sa 1 Chronicles 7:14, if my people will humble themselves and pray, patatawarin. Thank you, Lord. So, ang sumunod dito, yung greed. At dito sa greed, ito yung iyong gusto na lahat halos ay iyo. Ang tinapat naman dito yung charity or love, yung pong kawang gawa. Ano ba itong mga bagay na ito? Actually, ito yung ating sasabihin ng virtue, yun ang repentance in action. Yung repentance in action. Kung ikaw ay nagkameroon ng prideful life long before, ang tanging gagawin ay humingi ng awa sa Diyos at ibalik sa iyo ang pagiging humble. Humble yourself kasi tutulungan ka rin naman ng Espiritu Santo. Tungkol naman doon sa matinding pagkagalit, yung wrath, ang ibibigay sa atin ay yung tinatawag natin chastity, yung moderate life. Ito ang ating itatapat sa atin. Doon naman sa envy ay naroon naman yung gratitude o di kaya naman ay charity. At doon sa ating lust or temperance, ang itatapat po sa atin doon ay yung pagpipigil nga sa sarili. Pagkatapos, yung ika-6, doon sa gluttony, ang ibibigay sa ating virtue ay yung patience, yung moderate way of living. So, gluttony, ingat ka na lamang, hinay-hinay ka. And lastly, doon sa diligence, ang itatapat sa slothfulness, yung pagiging tamad. Nako mga kapatid, buhay langgam ang ating sundin. Naulan na araw, sila'y walang tigil sa paghahanap buhay. At mayroon din sa salita ng Diyos, ang sinasabi ay huwag pakainin ang tamad. So wala nang tamad sa atin, wala nang huwag tamad. Mga kapatid, atin po itong pagninilay-nilayan at napakaganda po nitong maging simula ulit ng isang malinis na pamumuhay na Kristiyano, lalo po dito sa 2024. Tulad ng team natin sa taong ito, ang team po natin ay let us live in Jesus, for Jesus, with Jesus. Never leave, huwag na iwanan si Jesus. Sapagkat siya mismo, hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan. So, mga kapatid,
Let us pray. Ang susunod pong nakahilera dito sa pag-aaral na ito ay tungkol talaga doon sa sinasabi sa Proverbs 6:16 to 19, which is actually yun ang 7 kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Opo mga kapatid, ito yung, yes, ang ating Panginoon ay maramdamin din. Kaya siya mayroon din pagkagalit tungkol sa mga kasalanan ng ating nagagawa. Pero ipagpipray pa natin kung ano nga ang susunod natin sa susunod na Martes. For the time being, hayaan po ninyo na yung ating kapatid na nag-open us in prayer, ay i-close din May ito. i-share pa siya. At meron ho siyang, tulad ng dati, ay hindi pwedeng wala siyang bigay ni Lord na isang Tula po. Isang Ayan. tula. Thank you, Praise Lord the po. Lord. And natutuwa po talaga ako dito kay Lord kasi yung nga nahirapan po, hindi naman nahirapan, natagalan po ako sa sa kanya ng kung ano yung magiging lesson. At yung nga yung effect nga ng kasalanan na yung dinidestroy yung what is ideal, no? 'Di ba? Ang ideal nga ay lalo na tayong mga Kristiyano ay ang fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility and self-control. Pero yun nga dahil sa yung natin imbes na love for the Lord nagiging love for materialism, yung nabanggit nga marami yung greediness pala ay marami siyang mga anak. Parang si Buddha, marami siyang anak. Kaya yung alam niyo ba yung rich man, may share ko lang po konti pastor yung na-discover ko We doon. have time. Sa tagal-tagal pong inaaral yon, ang kala ko ang kasalanan lang niya ay kasi yung ideal, di ba lumapit siya, Lord, paano ba ako mapupunta sa langit? So, tingnan mo, very idealistic. Tapos nung sinabi na ni Lord sa kanya, doon nasa Mark 10 po yan, 17-25, nasa Matthew din po. Nung sinabi na ni Lord, yung kayamanan ay ibenta mo at yung pinagbentahan, bigay mo sa mahihirap. Nalungkot po siya. So yun po ay, alam niyo, ang tawag doon sa kasalanan niya ay sin of omission. Yung alam niyang mabuti, hindi niya ginawa. Di ba sabi din ni James, yung what you know that is right ay sa Santiago 4:17, ang nakakaalam ng dapat niyang gawin at mabuti ay hindi niya ginawa, ay nagkakasala. At tapos sabi din sa Psalm 66:18, yung kinanta natin kanina, if I regard iniquity in my heart, then God will not answer my prayer. Tapos sa Psalm 32 din, sabi, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina na maghapong pagluha. Amen. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog, sabi niya na natuyo sa init ng tag-araw. Psalm 32 verses 3 and 4. So yung rich man, na-miss niya yung Mark, ang ideal niya na, susunod ako sa iyo kay Lord. Parang sa panahon po ngayon, napansin ko po, pagdating na siyempre, maganda na ang buhay, pag sinabing, how about thinking about serving the Lord? Nagsishrink po yung iba. Matakot talaga silang iwanan yung kayamanan nila, no? Kaya nakagawa po ako ng tula. Excuse muna. Po. Yung binatang mayaman na yun, hindi ba nagampanan niya lahat ang 10 utos ng Diyos? Opo, nagampanan niya. Oo, halos Opo. Kaya lamang, pagdating doon sa isa pa niyang Diyos, Oo, sabi ni Lord sa kanya, may isang bagay ka na lang nakulang. yan pala ang kanyang diniyodiyos na isa Opo, pa. yes I see. po. Kaya nakita tuloy ang kanyang puso na yung nabanggit ni Sister Corinne kanina, yung greed, no? Tapos yung covetousness na yun. Sorry, Kaya- go ahead. Thank you, Lord. Oh, kaya the rich man wants to follow the Lord, yet when the Lord told him what he ought to do, he went away sad. Mahigpit ang kapit, hindi po kay Lord, kundi sa kayamanan. Natuwa nga ako doon kay Lord. Tapos naalala ko kasi yung college educational plan na pinamigay, doon po ako tinuruan ni Lord ng Oo. yung anak ko po pala, lingid sa kalamang ko, nagtampo. Kasi itong nanay ko, ba't pinamigay yung college educational plan? Tapos nung nandun, nasabi ko, anak, kasi iba yung sinasabi ni Lord. Meron siyang sinasabi na, what good is my faith if I will not put it into action? At sinasabi ko, kuha ka na ng nursing, tapos hindi naman ako tumutulong. Kaya, di binigay ko, at alam niya, tuwa po ako doon sa kagrupo niya, na ay, gano'n naman pala, sabi niya, Flor, yung nanay mo, sumunod lang kay Lord. Kaya yung maganda po talaga, alam niyo na, ang totoo po mga kapatid, ganyan na ang relasyon natin kay Lord kasi nasa atin na siya, Holy Spirit. Kaya ito po yung tula. Tunay na mahirap iwanan kabuhayang pinag-ipunan. Mahirap ipamigay sa dukha ng lipunan. Hirap at sakit ang tiniis, makamtan lang kayamanan.
Ngunit Panginoong Hesus ang nag-utos. Ibenta at ipamigay, malulungkot ba tayo gaya ng mayaman? O ating susundan yapak ng Panginoon na iniwan karangyaan ng langit at sa lupa'y nanahan. Yan. Maipamigay kaya natin mga mahalagang bagay na ating hinahawakan na walang kabayaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kung siya ay ating susundin o ipagwawalang bahala na lamang, maliwanag ang paalala ang mabuting panukala na di natin ginawa. Tawag ay kasalanan dahil nasuway ang adhika niya. Babala ito ating pagmuni-munihan. So, mga kapatid, no, hindi tayo kinokondem, hindi po masamang maghangad na yumaman. Pero yung nga, kung mahigpit ang kapit natin dito at natutuwa tayong bilangin kung ilang gold na tayo meron, magkano na ang pera natin sa bangko, tapos sinasabi na sa atin ni Lord na ipamigay, no, na ipamigay. Pero, ay, ba't ko bibigyan yan? Pinaghirapan ko ito. Yung pala, ay si Lord po pala talaga ang masusunod. Maski hindi naman, pero nandito nga nakalagay, ibenta mo, no? Ang nakita ko doon sa word na ibenta, maging detached ka kasi pag binenta mo, hindi mo naari. Amen. Yan po, maging detached tayo. Hindi naman niya sinabing, detached tayo sa kayamanan kasi kahit di ba ang kotse natin ay palagay natin, Hammer, maiiwanan din natin. Land Rover, maiwanan din. Gaganda kotse, Cadillac, maiwanan din. Wala kang madadala sa Walang langit. madadala. Kahit nga daw po, gintong ipin Kaya sabi ko, nga no, nakakatuwa po ako kay Lord pag binibigyan niya ako ng ganyan mga aral na tapos may kasamang tula. Alam ko pong galing sa kanya. Kasi kung ako lang po, hindi ko makukompose po ito Amen. Ayan, glory to God. At yan nga. Sister, naisip ko lang, bakit kaya hindi lagyan ng tono yung mga tula mong yan? Marami na po nagsabi sa akin. Oo. Kaso, No, ito si Minister Arnold, In his time, in his time, bibigyan na ng tono. Nako, thank you, Lord. kaya nga, Hallelujah. sabi ko, Amen. ako, sinusubukan ko, hindi po talaga walang tono. Meron pa ako mga small songs na minsan yung verse ng pag-worship kay Lord, merong na-discover ko rin po, yung anak ko rin pala, may mga small songs siya kay Lord. Kaya lang isinantabi na niya, kasi nga yung naging busy sa trabaho, gano'n. Ko, hindi anak, i-revive mo yan, sabi kong gano'n. Kaya kung ako tula, ikaw kanta, sabi kong gano'n, di ba? Well, anyway, speaking of song, yung pong kanginang song natin Before the Word, alam ko po na katulad namin, ako, halos ay padalwa lang siguro 3 beses na narinig. Pero napakalaman pala at ito'y related talaga sa ating topic tungkol sa repentance. Opo. So minsan pa, Minister Arnold, thank you Lord. Diyos ko patawad, ako'y inumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniwala ako. Sa'yo maniniwala, magtitiwala ako. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Thank you, Lord. Nawa, Lord, ang lahat ng narinig mo, lahat ng nabasa sa aming puso at isipan, ang naging motibo po ng pag-aaral na ito ay naging kalugod-lugod sa iyo. Nawa po ang naghari ay ngayong kalooban. Nawa po napapurihan ka namin tulad ng dapat na maganap. Maraming salamat sa paggamit mo sa amin. Salamat sa pagtuturo sa amin ng banal na Espiritu, sa paggamit sa amin bilang iyong mouthpiece. Wala po kaming maangkin sa anuman pong aming nasabing tama. At kung meron pong nakalabis, kung meron pong mga salita, mga pagbibiro na nakakalapas po sa iyong gustong maganap, kami po humihingi rin ng tawad. At Ama, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan ay para sa iyo lamang. In Jesus' name. Amen. God bless. Bless po, you mga all. kapatid. 2 Timothy 2:2.